Hi guys and welcome back po to Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin ang weekly horoscope for March 23 to 29 para po sa may mga Sun, Moon at Rising na water signs. So that is Cancer, Scorpio, and Pisces. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo kasi importante siya, sa dulo po ng video may link tayo para doon, para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, you can message me. Kung gusto nyo pong supportahan lumago ang ating channel, you can use either the join button sa baba or yung thanks button. So, my water signs. Kamusta ka ba? So, what we have here is heal the ouch. Ano meron? Ang dami nagsa-surface na pain sa inyo, no? Ang daming mga bagay from your past, actually, mga nangyari na to since latter part ng February hanggang ngayon. Medyo pupapatak pa to, tatakbo pa to medyo mga bungad lang ng April. Yung mga sabihin natin na tinatakasan nyo ng mga problema from the past, it will start to surface. Andoon na magpaparamdam, magpapakita, magkakaroon kayo ng means of communication. Kasi, siguro part to ng retrograde para sa'yo, Mercury retrograde. Now, ang maganda dito, kasi yun yung problema pag sabing Mercury retrograde, siya sabi, ay, jowa, babalik yung mga ex, ganyan. Yeah, pero hindi lagi. Kasi sa case mo, with this heal the ouch, sinasabi ng card na, this is a moment na yung mga hindi mo naharap na pains, problems, concerns, broken dreams, ihaharap ka. Why? Kasi kailangan ma-release ka doon. Kailangan gumaling ka mula doon. Kailangan maging stronger ka against it. Kasi hindi, parang ganito paano sa isang gera, may hindi ka makakalaban kapag may mga sugat ka. Kapag natamaan ka ng bala, di ba? So, ganun din. Paano mo expect yung sarili mo mag-press forward, mag-move further kung andong iika-ika ka sa daan? Diba? Now, to have it resolve, yun yung ginagawa ng universe ngayon. So, kaya may mga moments, may mga taong, may mga bagay, tao, events, places, kung ano-ano man na nag-trigger, na binabalik, hinahayaan ng universe. Kasi nga, kailangan mong harapin to, kailangan mong ma-resolve. And ang best pa dito, the universe wants you to look at it from the perspective of the universe. Pero what's holding you? Ano yung crossing mo? Ayun na nga. Number 53, listening. Listening ba? Listening. Basta yun. Nakinig daw. Nakikinig. Siguro masyado kasing naging, ano yung sinasabi ng universe, learn how to shut up. Matuto ka manahimik. Hindi lahat ng bagay is kailangang bigyan opinion. Hindi lahat ng bagay kailangan kang may ambag na sinasabi. Hindi sa lahat ng oras is kailangan naglalabas ka ng saloobin. Oo, kailangan mo minsan maglabas ng nararamdaman mo. Pero ito sinasabi ng universe, kailangan mo munang makinig. Kaya di ba kayo may tatag ng comprehension example, di ba parang yung mga nagpo-post sa social media, parang hiring, kineme, ganyan, nakalagay na doon. Send your resume to this email. Tapos, gusto mo mabasa mo sa comment, details po, how to apply po. Ganun din, listening. Hindi nila inintindi. So, nawala yung comprehension. So, eto na yung moment na pinapasaya ng universe. Kung hindi mo nag-gets, hindi mo naintindihan, hindi mo nasundan, sabi nga, huwag mahihiyang magtanong. Pero, bago mo gawing magtanong, i-evaluate mo muna. Baka naman andun na yung information. Baka naman binigay na sa yung details yung universe, yung sign, nagbigay na ng advice, pero hindi mo tinatanggap kasi ayaw mo. So, this is a good time for you to close your mouth and listen to the voice of the universe na paulit-ulit at lovingly nagpapaalala sa'yo.
Now, Mikay, ano ba yung desire card nila? So, meron tayong 43. Details. Ayun. So, ay. So, sasabi ng card na to, alam mo yung tipong siguro nasanay ka din na paano yung mga magiging next step, ganyan. Kasi since water sign, so emotions, andoon na malakas yung instincts nyo, malakas yung intuition nyo. Pero bisan, lately, parang tahimik ni universe, hindi mo alam kung ano yung susunod mong gawin. The card is saying na, although gusto mo na parang everything is detailed, ito kasi yung moment na gustong ipara sa universe. Trust the process. Magtiwala ka sa proseso. Huwag mong i-push ng i-push. Kasi, may tinatawag tayong hinog sa pilit. Kapag pinilit mo ng pinilit, kapag wala pa siyang, hindi pa talaga niya time, hindi na magiging masarap yung bunga. So, dito sabi ng cards na kahit hindi binibigay sa yung details, everything in universe, kung ano yung huling instruction sa'yo, kung ano yung huling instinct mo or intuition mo, yun ang sundan mo. Now, minsan, yun nga, kasi nga sabi ng universe, listen. Yun yung, meron yung ako may ako tinatawag ako, yung tinatawag na still small voice. Yung sinasabi na ito daw yung konsensya mo. Well, actually, yes. At ito yung voice kasi ng universe na nagsasalita sa'yo. Hindi natin siya marinig hanggat hindi tayo nananahimik. Hindi natin siya maiintindihan kung hindi natin isasara ang mga bibig natin. No, yung pagsara ng bibig, hindi lang naman siya yung tipong literal na bibig. Pero minsan pakalmahin mo din yung utak mo. Kaya nga sinabi din sa Bible be still and know that I am God. Now, your foundation is number 49. Talisman. Alam mo yung punto na nasanay ka na, siguro kasi nga water sign, medyo 4th, 8th, tsaka 12th house. So, 4th house is ancestry, si Cancer. Transformation, 8th house is Scorpio. Tapos 12th house, intuition and secrets, si Pisces. Ando na, karamihan, ang dami sa inyo na talagang sabihin natin, you're very connected to the spiritual. Pwedeng tarot card reading, astrology, numerology, or sabihin natin you're andoon na you're practicing religion, or Buddhism, Christianity, or whatnot. And andoon na malapit talaga yung heart mo into the spiritual. Alam mo sabi ng cards, continue doing it. Kasi andoon na sinasabi din diba sa psychology. Kung may psychologist dyan, please correct me na we are a tri-person composed tayo ng body, soul, and spirit. Ngayon, yung body natin, bibigyan mo ng tamang attention. Ngayon, emotions, meron, andyan yung may emotional health tayo, blah, blah, blah. Now, yung spirit, yun yung hindi nabibigyan ng tamang pansin. Pero nabibigyan mo. And it's time, sasabi ng first, that you continue. Don't be afraid or wag ka din mahiya kung ano yung paniniwala mo. Kasi, the universe will be the one to lead you to your proper truth. Diba? And, pansin mo din na napaka-powerful ng prayers nyo. Napaka-powerful ng wishes nyo. At andoon na kapag you want to manifest something, ang bilis nilang mangyari. Because of the water sign. You are a water sign. Huwag ka magulo lang pagpatungan. Okay, so, tingnan natin yung sa past mo. Number 44, strength. Okay, so this card is advising na alam mo, siguro ganun talaga, especially yung may mga Scorpio at 8th house placement. Ang dami niyang pinagdaanan talaga, especially in terms of your family. Kasi what I'm getting here sa card na to, the card of strength, ang dami sa inyo, ang aga nyong naging matured para sa age nyo. Ang dami nyong, siguro iba, parang working student, or andoon na hindi nyo na-enjoy yung kabataan nyo kasi andoon na kailangan na kayo yung nag-aalaga sa mga nasa kabataan yung kapatid. So, andito na siya sabi ng cards na hindi, andun yung point na napagod ka, nalungkot ka kasi hindi mo na-enjoy yung kabataan mo. Pero, looking on the brighter side,
Sinasabi ng universe na naging matured ka beyond your years. Naging strong ka. And that's why, alam mo yung ang dami kong kilala din ng mga mga leaders na may water placements, especially sa rising sign. Andoon na they are great leaders. Kasi andoon na yung mga pinagdaanan nila, hinubog yun yung humubog sa kanila for them to be a better and stronger version. Na kapag binabalikan nila yung nakaraan nila, andoon na napapangiti na lang sila. And nasabi na napagdaanan ko yon, and those events made me who I am today. At naging inspiration din kayo kapag share nyo yung mga events na yun sa life nyo. Pero, paalala lang ha, huwag nyo nang uulitin. May mga iba sa inyo dyan na inisip nyo saktan yung sarili nyo. Ay, dahil hindi talaga maganda yon. Very wrong yon. Masarap mabuhay. Tsaka, paalala lang, minsan ang sakit is isang paalala na ikaw ay nabubuhay pa. Diba, Mikay? So, ano bang future na ikaw? Tanan, 35. Education. Doon ka humarap. Education. Ito yung point na, I'm happy for you guys na naisip nyo din na parang, i-heal ko nga yung childhood ko. I-heal ko nga yung sarili ko from my past by doing things na hindi ko naranasan. Alam mo, andun yung mga example, may kilala ko example na since lumaki sila na hindi maayos yung kanilang finances, na yung birthday nila is sinutulog na lang nila. Ang ginawa nila magkakapatid is parang yung for that year, lahat sila birthday sa, I think yung isa Jollibee, yung isa McDo, parang ganun, na parang in-enjoy nila, parang naging bata ulit sila para ma-fulfill yung isang part nung past nila, para ma-heal sila at maka-move forward sila. So, ang daming gagawa sa inyo nun. Andito din na some of you guys are planning to even bumalik sa pag-aaral and may mag-shift ng course. Huwag ka mag-alala, maintindihan to ng pagulang mo. And I'm also seeing here that there are some na parang gusto nyo mag-undergo ng mga leadership trainings or additional conferences or institute para mag-grow kayo and madagdagan yung skills na meron kayo na magagamit nyo along the way sa life mo. Go for it. Malay nyo, ikaw, since connected ka sa spirituality, ikaw pala yung next maging tarot card reader. Well, you can message me kasi natuturo ako pa paano magbasa ng cards. Well, anyway, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, don't forget, subscribe, like, and share. And also, if you need to schedule a private readings or spellworks, message mo lang ako. Well, ngayon, tuloy natin yung reading mo. Physical environment, come to life. Okay. So, water signs, medyo, ito na yung moment na kailangan natin lumabas sa mga shadows natin. It's time to open yourself. It's time to be bold. Oras na para, kumbaga, take your place na. Kasi ang dami sa inyong masyado naging, kumbaga sa ML, para kayo support, walang masama doon. Kasi ako naglalaro ako ng RPG. Yung laro ko ng Ragnarok. Gustong-gusto kong ginagamit is priest, tsaka o kaya wizard magician, which are support characters ng mga knights, gano'n, mga archer, blah, blah, blah. So, ito yung sinasabi ng card, medyo kailangan na mag-transition from being a support na maging main character ka naman. Kasi, may pusa sa labas. Kasi, ang dami mo nang na-accumulate ng mga experiences. Ang dami mo nang nakuhang mga knowledge. May mga wisdom na train ka na. It's time na ikaw na yung humarap. It's time na ikaw naman yung maging sentro sa mga bagay-bagay. So what? Kung ang dami nilang nagmamamarunong. Yun nga yung point Ang dami nila nagmamarunong na. Kailangan mo nang ipakita ko ano yung tama. Diba yung sinabi ko sa isang friend ko sa dami na nagmali yung mga leader ko, no, sabi ko, hindi ko trabaho mamulis. Ang trabaho ko is ipakita kung ano yung tama.
Let your light shine, water signs. Now, your emotional environment, meron tayong 17 ghost land. Okay. Ano bang sinasabi nito about emotional environment? Huwag ka masyadong magpapadala ibang emotions mo, ha? Yes, andun yung point na may moments na may lungkot factor ka. Andun, especially those who are alone, pwedeng alone sa buhay or alone sa bahay or whatnot. Kuha ka ng pusa, masaya. Andun yung punto na na sinasabi ng card na to, huwag mong hayaan yung emptiness mo, yung ang mamnaig sa puso mo. Bigyan mo ng pagkakataon that you also find happiness sa iba't ibang bagay. Di ba meron yung kanta, we found love in the hopeless place. So to yun, me, I found my love sa kanan, kila Mikay, di ba? Sa mga, matagal ko na siyang kasama sa mga videos, kaya na ulit nagpakita to. So, ando na sinasabi ng card na to, ni Ghostland, na huwag mong ipako yung happiness mo sa isang source lang. Andoon, hanapin mo yung ibang sources of happiness mo. Sources of joy, of peace. Yan, of yung smile mo. Yan, ito. Nagpapasaya sa akin itong mga to, kahit mga pasaway. So, andoon na sinasabi na ng cards na, although magkakaroon ng break, maybe next month, next 2 months actually, in terms of your relationship, kung ano man tong relationship na to, pero wag mong hayaan yun na mag-define ng happiness mo. Sabi nga sa akin don't let one person define your happiness. However, be the one to define your own happiness. Now, hopes and fears, we have number 47, sacred pool. Okay, so, sa dami mong pinagdasal dati, sa dami mong iniisip na, ay, gagawin ko to para sa good karma ko, para may bumalik sa akin maganda. Sa dami ng mga tinanim mo na mga gandang bagay sa ibang tao, well, it's time, parang nag-hope ka na, sana bumalik na naman sa akin yon. Sana ako naman yung maulanan. Well, my dear, ready ka na ba din? Kasi, with the sacred pool, andoon na literal, hindi siya ulan, babagyuhin ka lang naman din. Pero andoon na, prepared ka ba? Kasi, yun yung isang bagay na, na gustong iparating sa'yo din ng universe If you're going to receive something, are you sure you are ready to receive it? Andoon ba na magiging knowledgeable ka ba? Paano mo i-handle to? May napanood ako na isang documentary na nanalo siya ng millions sa US because of lottery. Parang nasa 200 million. Wala pa yatang 3 years. Naubos niya. Tapos bumalik siya sa dati niyang buhay. Nung tatanong siya kung if ever magkaroon ng ganun chance, anong gagawin niya? Sabi niya, mag-aaral muna ka paano mag-handle ng money. Same thing with you. Yung mga hinihiling mo sa universe, are you really prepared in all aspect of your life para i-receive yun? Meron ka bang enough knowledge para magamit, para mapagyaman mo kung ano man yung hinihiling mo? Try mong basahin yung Parable of the Talents sa Bible. I think sa Book of Matthew yun Doon yung mga karami ng mga parables And you will understand more bakit ano sinasabi ng universe sa'yo. Because in the future, meron tayong 31 dry desert. So, ito na nga, by April to pa di mangyari. Andoon yung punto na medyo isasara ng universe yung emotions mo and you'll be more on the logical aspect. Andiyan na, may mga iba sa inyo na mag-iisip kayo na parang gusto ko mag-aral, parang gusto ko tong intindihin. Parang gusto kong mag-expand ng knowledge ko tungkol sa accountancy or andoon na gusto ko mag-aral ng culinary, mag-crash course. Or parang bet ko matuto pa paano magbasa ng cards para mababasahan ko yung sarili ko at makapag-offer din ako ng card readings. Ang dami sa inyo na mag-open ng ganon. Now, by April din kasi kaya siya ginagawa. Kasi andoon na you will be placed in malalagay kayo sa isang lugar na kung saan
parang, yun nga, desyerto. And andoon na yung slightest na, yung kahit isang patak ng tubig, magiging treasure na para sa inyo. So, ano ba gusto kong pahiwatig dito? Simple lang, sa mga naghahanap sa inyo ng romantic, long-lasting relationship, yes, there will be iba sa inyo nabibigyan, especially doon sa may mga moon signs ng Scorpio and also Scorpio and Pisces and doon sa may mga rising signs ng Cancer. So, andito na pinapakita ng cards na andoon na wag mong madaliin kasi darating din siya. Andun lang kasi, kailangan prepared ka din, di ba? So, sino ba yung mga deities na nakabantay sa'yo ngayon? Ayan, so we have here una is Athena, 14. So, wisdom, strategy, and a wish to lead pala. And si Eros, number 19, desire, playfulness, and a wish to connect. Haha, so may mga promotions sa parating sa inyo, yung iba sa inyo. And again, we will have here some romantic connections na parating din. Now, pinapala din sa'yo ni Athena na sa promotions kasi, remember, you need to make sure na matuto ka how to handle, how to do the proper leadership. Kasi hindi dahil, sabi na supervisor ka or manager ka or kung ano man puro utos. No. Madami kang kailangan matutunan. Doon papasok nga yung learning, di ba? Babalik tayo dito sa crossing mo, sa listening. Now, for those who are expecting siguro mga 8 ba ng April to, ng romantic relationship, ando na, please lang, wag na kayo masyadong do the effect. Kasi, yun na yung kalaban nyo. Learn to let go of that pain. So, i-maximize mo yung oras na to para harapin mo yung mga pains of your past so that you could let it go. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, don't forget to subscribe, like, and share. So guys, maraming salamat. Water signs, God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. And I hope to see you very soon po. Mula pa to sa Baguio City, kasama po si Mikay at si Mimi. You have a great day. I'll see you soon. Bye for now.